Welcome ulit dito sa aking channel. Abay, hindi maubos-ubos or hindi matapos-tapos nga itong i-review natin na iba't ibang mga loan app. At alam nyo ba, halos everyday na rin, may mga bagong loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store and sa App Store. At nakakaloka pa mga beshies kasi yung mga loan app na ito ay kapag dina-download yung feature ng mga bagong loan app na lumalabas ay same lang dun sa mga iba or yung mga naunang loan app na nawala na nasubukan kong utangan. So, hindi ko alam kung nagpapalit lang ba ito talaga ng pangalan or talagang bago lang din. Diba? So, ayan, isang loan app na naman mga beshies ang lumabas sa isang social media account ko. And ayon sa ads na ito ay pwedeng makahiram ng 6,000 pesos. At ang bayad daw sa 6,000 pesos ay 6,922 lang. At within 3 minutes, pwedeng matanggap yung loan proceeds. So, syempre, out of curiosity na naman, dinownload ko itong app nga and sinubukan ko na utangan. So, ayan, sana mapanood nyo yung buong video para malaman natin or ma-check nyo kung paano nga ba magpautang yung loan app na ito. Kasi maaaring nakita nyo din yung ads niya. And baka na-curious lang din kayo kung paano nga ba ito magpautang. Kung okay ba i-consider na hiraman. Pero bago ang lahat mga beshies, may pag-good news nga po ako sa inyo. Kasi sa bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo regarding or related sa video na ito. At ako ay mamimili ng ating mabibigyan sa ating pa-cash giveaways via YouTube comment picker. So, maaaring magbigay ako ng 1,500, 200, or 100 pesos. Here nga, Peso Store itong pag-uusapan natin. So, isang loan app na naman na bagong-bago and dinownload ko nga at ayon sa loan app nito, easy application daw, low interest, high loan amount, and same lang with other loan app na kailangan natin maglagay syempre ng ating valid mobile number. Pagka-click natin ng get code, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-a-apply. And after nun mga beshies, agad-agad, pwede nga daw akong makahiram ng 75,000 pesos. Akalain mo yon 6,000 lang yung nakalagay sa ads. Then, dito, sa pambungad na naman nila, ay 75,000 daw ulit. Minimum terms, 121 or halos nasa 4 months na loan terms at mababa daw yung interest. Okay? So, kailangan lang natin makapag-upload ng isang valid government ID na naman. So, same with other loan app ulit. Mag-upload ng isang valid government ID. Sasagutan yung mga basic information. Merong facial verification. So, ito na nga, pagka-upload ko ng aking ID, nakuha na nila yung full name ko, yung ID number, at yung date of birth. So, nare-read agad ng loan app na ito kasi pagka-upload ko, abay lumabas agad dito yung kompleto kong pangalan, ID number, at yung date of birth. Pero yun nga po mga beshies, disclaimer lang ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So, ginawa ko lang yung video or gagawin ko lang yung video na ito para maipakita sa inyo kung paano magpautang, para maging magkaroon lang din kayo ng idea ano ba yung possible na ma-experience sa loan app na ito. So, after nga mag-upload ng isang valid government ID, mayroon itong facial verification, and next, agad-agad, ayan, congratulations. And then, after ng facial verification, please fill in your personal information completely, like yung education, yung marital status, yung number of credit cards kung meron man, kung wala, 0. Kailangan din natin ilagay daw dito yung ating email address, yung gender, residential address. So, by the way, ito pa lang ang nakikita nyo dito na mga infos, hindi po talaga ito yung mga information ko, hindi ito yung exact address ko at yung aking mobile number. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung possible na sagutan nga kapag i-download yung app na ito or itong Peso Store. Pero right after nga, binabalikan ko talaga itong app. Ine-erase ko itong mga nilagay ko na mga address, then pinapalitan ko talaga kung saan ako nakatira. Kasi nga kapag mali-mali yung nilagay natin, ay talagang hindi magpo-proceed or hindi ma-aprobahan ng ating loan application. Syempre gusto ko naman na ma-aprobahan yung loan application ko para maipakita nga sa inyo kung paano ito magpautang. So, after ng residential address, yung loan purpose. So, ang nilagay ko kasi dito ay business startup and then address details. Next ay yung work information. Kailangan yung masagutan lahat yon, like yung company name, yung company address na naman, yung company phone number. Okay? So, medyo marami actually itong sasagutan dito and
medyo nakakaloka lang. I mean, medyo mahaba-haba yung sasagutan. Pero ayan, tinuloy ko pa rin nga yung aking loan application. At ito na, lalagay daw natin yung ating profession, yung experience, yung monthly salary, at yung address. Address details na naman, pwede. Fill in your emergency contact information or ito yung tinatawag na personal information. At dito nga mga beshies, 3 lang naman yung hinahanap nila unlike sa ibang mga loan app na umaabot ng 5. Pero yun nga po mga beshies, mag-ingat po kayo sa paglalagay ng mga personal information or personal references kasi based sa aking experience sa ibang loan app, kapag ngayon yung due date or nag-post due yung loan application, asahan mo na may message na matatanggap yung mga personal references na nilagay mo. Though hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero base na rin sa naging experience ko sa ibang mga loan app, kaya mag-ingat na lang din tayo. After ng personal references, dito na nga tayo sa withdrawal information, pwede via bank or via e-wallets. And wallets na naman yung pinili ko, via GCash, kasi GCash naman talaga yung mabilis nga i-navigate, and yun yung talagang trending, di ba? So, ayan, nakakaloka mga beshes. Pagka-submit ko ng aking loan application, yung 75,000 pesos na pambungad nga ng loan app na ito at maging yung 6,000 pesos na nakita ko sa ads ay hindi pala totoo kasi sa dulo ng loan application or dito sa dulo ng aking loan application nga ay naging 2,000 lang pala yung pwede kong mautang. Akalain mo yun, 75,000 pesos yung pambungad tapos naging 2,000 pesos lang pala. At ang worst pa mga beshies, doon sa 2,000 pesos, hindi ko matatanggap pala ito ng buo. Kasi meron itong service fee na 800 pesos. So, bali kakaltas muna nila yung 800 pesos doon sa 2,000 pesos na napurbahan. And then, yung natitira na 1,200, yun lang po yung matatanggap ko. Diba? So, nakakaloka itong mga beshes. Grabe, ang laki ng service fee niya. At nag-apply ako ng April 9. At kung mapapansin nyo dito sa baba, itong repayment plan, ay April 15 agad-agad yung due date ko. So, 6 days lang po yung ino-offer ng loan app na ito na payment term. Hindi pa nga 7 days, kundi 6 days. Bali, minsan, parang naging 7 days lang. Kasi ang ginagawa pala ng mga loan app, sinasama nila sa count or sa pag-count yung date kung kailan na-aprobahan nga yung ating loan application. So, halimbawa nito, nag-apply ako ng 9. So, parang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaya naging 7 days. Pero hindi kasi dapat kung nag-apply ako ng April 9, dapat mag-start pa lang yung counting sa next day niya. So, parang 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaya 6 days lang talaga mga beshies yung terms na ino-offer nga ng loan app na ito kay isang pautangan online na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi napakaliit yung pwedeng mahiram kasi 2,000 pesos nga lang yung in-offer sa akin and first time ko kasi na manghiram din or mag-try na umutang sa loan app na ito. 2,000 pesos nga lang yung naprubahan, hindi ko pa matatanggap ng buo kasi nga merong ikakaltas na service fee na 800 pesos. And then amount received ay 1,200 pesos lang. 7 days or 6 to 7 days lang talaga yung ino-offer na payment terms kaya hindi siya magandang utangan. Ang isa talaga sa hindi ko nagustuhan dito ay napaka-short term lang. Maliit nga lang yung na-approval na loan amount, ang laki pa nga yung service fee, then short term pa. Diba? So hindi talaga makakatulong sa atin. Instead, mas malulubog pa tayo sa utang at grabe talaga yung stress na ma-experience natin. Kasi syempre, akalain mo yun, uutang ka yun, tapos magbabayad ka within 6 days lang. Pero kapag wala kang pambayad, yan yung due date mo, or nag-post due yung loan application mo at wala ka pa talagang pambayad, asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages or mga calls galing nga sa loan app or sa collector na based sa naging experience ko sa ibang mga loan app, hindi ko naman sinasabi na itong Peso Store or na yung loan app na ito, yung ganon, maningil. Pero kasi karaniwan or halos sa mga naging experience ko, kapag ngayon yung due date or nag-post due sa mga iba't ibang loan app, then wala pa talagang pambayad, ay talagang tatadarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls at meron kang mga hindi magandang matatanggap or meron silang sasabihin na hindi maganda na medyo nakaka-degrade, nakakababa ng pagkatao, diba? And minsan, tatakutin ka pa. So, hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero yun kasi yung na-experience ko sa iba pang mga loan app. Kaya nga, hindi ko kayo ina-encourage na mag-try na umutang sa mga loan app, lalong-lalo kapag
first time ka or wala ka pa talagang kaalam-alam sa mga ganitong loan app or pautangan online and meron ka lang nakikita ng mga odds at nagbabalak ka palang subukan, abay please lang, huwag mo nang itry kung ayaw mo masira yung buhay mo. I mean, kung ayaw mo na may stress ng bonggang-bongga, kung ayaw mo na harasin ka or tatakutin ka or malubog sa utang, huwag mo nang subukan talaga na umutang sa iba't ibang mga loan app. Lalong-lalo nga kapag wala ka pang experience sa mga ganitong pautangan online. Okay? So, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung uutang pa ba kayo or hindi. And, ayun nga po, hindi ko nire-recommend. Pero, nasa sa inyo pa rin yung decision kung uutangan niyo pa ba or hindi. So, ano sa tingin niyo mga beshies? Okay ba utangan itong pautangan na ito or yung loan app na ito or hindi? Sana i-comment nyo po yan at kung sakaling may na-experience kayo, either maganda man or hindi, I mean nakautang kayo dito, then meron kayong experience sa collector nila or naging maganda or hindi maganda yung naging experience nyo, sana i-comment nyo din po yan para mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang utangan yung loan app na ito. Thank you guys and see you sa aking next vlog. Bye!